Sa kagilag-gilalas na habi ng mitolohiyang Hapones, may isang Diyos na namumukod-tangi sa panteon ng Shinto. Si Susanoo, ang Diyos ng dagat at mga unos. Siya ay kapwa-puwersa ng pagwasak at tagapaghatid ng pagsasariwa at kabayanihan. Bilang anak ni Izanagi, ang unang manlilikha, isinasakatawan ni Susanoo ang likas na kapangyarihang di mapasuko. Hilaw na enerhiyang kayang manalanta at magpananggol din. Tinatampukan ang pagkatao ni Susanoo ng kaakit-akit na dualidad. Siya'y padalos-dalos at magulo. Isang malayang kaloobang madalas sumalungat sa mga nakasanayang pamantayan, kabilang ang sa kaniyang pamilyang banal. Ang pabago-bagong likas na ito, ang katangiang nag-uugnay sa kaniya sa mga puwersa ng kalikasang kaniyang pinangangasiwaan. Ang mga unos na kaniyang inuutos ay kasindestruktibo ng pagiging kailangan ng mga ito upang maibalik ang timbang ng daigdig, gaya ng dagat na maaaring maging payapa at mabangis. Bagaman madalas siyang maalala dahil sa kaniyang mga alitan, kina Amaterasu, ang diyosa ng araw, at iba pang mga diyos, gumanap din si Susanoo bilang bayani sa maraming salaysay. Siya ang pangunahing tauhan sa isa sa mga pinakakilalang alamat sa mitolohiyang Hapones. Ang pakikibaka niya laban kay Yamata no Orochi, ang dambuhalang dragon na may 8 ulo. Sa panteon ng Shinto, may natatanging pwesto si Susanoo bilang isang Diyos na umiiwas sa payak na mga pakahulugan. Siya ang pagsasakatawan ng magkakasalungat na puwersa ng kalikasan, ang posibilidad ng paglikha at pagwasak, at paalaala na maaaring magkasabay na mabuhay ang mga aspektong ito sa isang balanse. Ipinapakita ng kaniyang mga alamat ang mga pagsubok at tagumpay ng tao sa pakikitunggali sa mundong nakapaligid sa kanila. At dahil dito naging figurang kapwa kinatatakutan at iginagalang siya sa imahinasyong Hapones. Ang pinagmulan ni Susanoo ay malalim na nakaugnay sa alamat ng paglikha ng Japan. Ipinanganak siya ng isagawa ni Izanagi, ang Diyos na lumikha. Ang isang ritual ng paglilinis pagbalik niya mula sa mundo sa ilalim ng lupa matapos subukang iligtas ang kaniyang asawa na si Izanami. Sa gitna ng ritual, ng kaniyang hugasan ang mukha, ipinanganak ni Izanagi ang 3 pangunahing Diyos. Si Amaterasu, ang diyosa ng araw, mula sa kaniyang kaliwang mata. Si Tsukuyomi, ang Diyos ng buwan, mula sa kaniyang kanang mata. At si Susanoo, ang Diyos ng mga unos at dagat, mula sa kaniyang ilong. Mula pa sa simula, namukod si Susanoo sa kaniyang ugnay, sa mga elemento at sa tindi ng kaniyang ugali, na sumasalamin sa di matitinag na enerhiyang kaniyang sinasagisag. Ang ugnayan ni Susanoo at ng kaniyang mga kapatid na sina Amaterasu at Tsukuyomi ay tinampukan ng alitan at pagkakaiba. Habang kinakatawan ni Amaterasu ang liwanag, kaayusan at balanse, isinasakatawan naman ni Susanoo ang kaguluhan at hindi mahulaan. Nagdulot ang tunggaliang ito ng mga tensyong humantong sa mga kapanapanabik na pangyayari sa loob ng mitolohiyang Hapones. Ang pinakatanyag na hidwaan ay naganap ng bilang isang gawa ng pagrerebelde, tinalakay ni Susanoo ang palasyong celestial ni Amaterasu sa Takamagahara. Ang kaniyang magulong, mapanirang mga kilos, kabilang ang pagwasak sa mga sagradong palayan at paghahagis ng hinubdang kabayo sa bulwagang paghahabi, ang nagtulak kay Amaterasu na magtago sa isang yungib at bumulusok ang mundo sa kadiliman. Hindi pinalampas ng iba pang mga Diyos ang mga ginawa ni Susanoo sa Takamagahara. Ang kaniyang walang galang at mapanirang asal ang naghatid ng kaguluhan at kawalan ng kaayusan sa daigdig na celestial na nagbanta sa balanse ng sansinukob. Napagpasyahan ng ibang mga Diyos na dapat parusahan si Susanoo. Siya'y nilitis at hinatulang ipatapon, pinalayas mula sa langit at ipinadala sa daigdig ng mga mortal. Ang pagpapalayas na ito ay kapwa parusa at pagkakataon para kay Susanoo na matuto at makabawi, nagmarka ng isang mahalagang liko sa kaniyang alamatin na paglalakbay. Bagaman inakalang kahihiyan sa simula, naging mitya ito ng ilan sa kaniyang pinakadakilang tagumpay. Sa kaniyang pamamalagi sa lupa niya, nakaharap ang alamatin na dragon na si Yamata no Orochi,
isang sagupaan na magbabago sa kaniyang reputasyon magpakailanman. Habang naglalagalag sa lupain, nasa lubong ni Susanoo ang isang mag-asawang nagdalamhati. Nangungulila sa nalalapit na pagkawala ng kanilang huling anak na babae, si Kushinada Hime. Dahil sa kakilakilabot na Yamata no Orochi, ang dambuhalang ahas na may 8 ulo ay humihingi taon-taon ng alay tao. At si Kushinada Hime ang susunod na biktima. Nahabag at nabigyan ng pagkakataong patunayan ang kanyang tapang, bumuo si Susanoo ng isang maalam na plano. Ginawa niyang suklay si Kushinada Hime upang iligtas siya at inatasan ang mag-asawa na maghanda ng 8 bariles ng malakas na sake at ilagay ang mga yon sa harap ng 8 ulo ng ahas. Pagdating ni Yamata no Orochi, naakit ang nilalang sa halimuyak ng sake at sakim na uminom mula sa bawat bariles hanggang sa tuluyang malasing. Sinunggaban ni Susanoo ang pagkakataon, humataw ng tabak at pinatay ang ahas. Habang hinihiwa niya ang mga buntot nito, nakatagpo siya ng isang pambihirang bagay na nakatago sa isa sa mga yon. Ang tabak na kusanagi, isa sa 3 sagradong kagamitang imperial ng Japan. Naging sagisag ng kanyang tagumpay ang alamatin na sandatang ito at inihandog pagkaraan kay Amaterasu bilang hakbang ng pagkakasundo na nagmarka sa simula ng kaniyang pagtubos sa sarili. Matapos talunin si Yamata no Orochi, pinakasalan ni Susanoo si Kushinada Hime at magkasama silang nagtatag ng tahanan sa daigdig ng mga mortal. Sumasagisag ang pag-iisang ito sa bigkis sa pagitan ng mapanirang kaguluhang kinakatawan ni Susanoo at ng pagsasariwa at pag-iingat na kaya niyang ibigay. Naugnay si Kushinada Hime sa kasaganaan at pagkamayabong at ang kaniyang pagsasama kay Susanoo ay nakikitang isang paghuhukay ng pagkakasundo sa magkakatunggaling puwersa ng kalikasan. Naging huwaran din ang pag-aasawang ito ng kakayahan ni Susanoo na lumago at tumanggap ng pananagutan na nagpapakita ng kaniyang pag-unlad tungo sa pagiging higit na hinog at mapagkandiling Diyos. Ang tabak na kusanagi na natagpuan sa loob ng isa sa mga buntot ni Yamata no Orochi ay kabilang sa pinakamahahalagang sagradong bagay sa mitolohiyang Hapones. Ang kahulugan ng pangalan nito ay tabak na pamutol ng damo at naging bahagi ito ng 3 sagradong kagamitang imperial ng Japan kasama ng salaming yata no Kagami at batong buwaya na Yasakani no Magatama. Sumasagisag ang kusanagi sa kapangyarihang banal, sa katapangan at sa kakayahang mapagtagumpayan ang tila di malagpas na mga pagsubok. Yamang inihandog ito ni Susanoo kay Amaterasu bilang tanda ng pagkakasundo, kinakatawan din ng tabak ang bigkis ng magkapatid at ang muling pagpapanumbalik ng balanse sa pagitan ng mga puwersang magkakontra na kanilang isinasakatawan. Sa tradisyon ng Shinto, patuloy na iginagalang ang kusanagi bilang sagisag ng kapangyarihan at banal na pag-iingat. Sa larangang pangkultura, nakikita si Susanoo bilang isang puwersang dapat igalang at payapain. Noong sinaunang panahon, idinaos ang mga ritual upang parangalan siya at humiling ng proteksyon laban sa mga kalamidad na likas. Maraming dambana sa buong Japan ang inialay kay Susanoo. Kabilang sa pinakabantog ang Yasaka Jinja na nasa Kyoto, na kinikilalang isa sa mga pangunahing sentro ng pagsamba sa Diyos. Nagsisilbi ang mga dambanang ito bilang mga sagradong puok kung saan iniaalay ng mga deboto ang dasal para sa pag-iwas sa kalamidad, mabuting kalusugan at pagkakaisa ng pamilya. Sa makabagong Shinto, iginagalang si Susanoo hindi lamang bilang Diyos ng unos, kundi bilang tagapagtanggol laban sa karamdaman at masasamang impluensya. Pinatitibay ng kaniyang presensya sa mga lokal na pista at ritual ang kaniyang gampanin bilang sentral na figura sa espiritualidad ng Hapones, na nag-uugnay sa mga pamayanan sa lakas ng kalikasan at sa pangangailangan ng balanse. Ang Gion Matsuri na taon-taon idinaraos sa Kyoto ay isa sa pinakakilalang pista sa Japan at malapit ang ugnay kay Susanoo. Nagsimula ang pistang ito bilang ritual ng pagpapatahimik upang itaboy ang mga salot at kalamidad na humihiling ng pag-iingat ng Diyos. Sa pagdiriwang, pinaluluwalhati ng magagarbong parada, tugtugin,
at tradisyonal na sayaw ang lakas at kapangyarihan ni Susanoo. At iniuugnay ang pamayanan sa espiritual na pamanang kaugnay ng Diyos. Lampas sa Gion Matsuri, ipinagdiriwang din si Susanoo sa maliliit na pista sa buong Japan, kung saan ipinahahayag ng mga pamayanang lokal ang pasasalamat sa kaniyang mga biyaya at humihiling ng patuloy na pag-iingat. Sa kasaysayan ng Japan, may ilang angkan at maharlikang pamilya ang nagsabing sila'y nagmula kay Susanoo. Kabilang sa pinakatanyag ang angkang Izumo na nag-aangking tuwirang nakaugnay kay Susanoo sa pamamagitan ng kaniyang anak na si Okuninushi. Itinuturing ang rehiyong Izumo bilang isa sa mga sinilangan ng mga alamat na may kaugnayan kay Susanoo, at dito matatagpuan ang Izumo Taisha, isa sa pinakamatanda at pinakabanal na mga dambana sa Japan. Ang mandirigmang angkang Ogasawara na sumikat noong panahong piyudal ng Japan ay iniuugnay rin ang kanilang lahi pabalik kay Susanoo. Pinaniniwalaan nilang ang kanilang dugong pinagpala ng Diyos ang nagtitiyak ng kanilang pag-iingat at pagiging lehitimo. Ginamit ng mga angkang ito ang diumano'y pagkakaugat kay Susanoo upang patibayin ang kanilang kapangyarihan at ugnayang espiritual sa mga tao. Gayon din upang pagtibayin ang kanilang katayuang panlipunan at pampolitika sa sinaunang Japan. Nananatili hanggang sa kasalukuyan ang ganitong alamatin na lahi bilang bukal ng kulturang pagmamalaki at pagkakakilanlang panrehiyon sa ilang puok. Ang paglalakbay ni Susanoo na tinataka ng pagre-rebelde, kabayanihan at pagtubos ay sumasalamin sa mga hamong hinaharap ng tao sa pagtitimbang ng damdamin at pananagutan. Mula sa kaniyang gampanin bilang Diyos ng unos hanggang sa kaniyang ugnay sa banal na mga angkan at pag-iingat sa pamayanan, nananatiling malalim ang pagkakaugat ni Susanoo sa kulturang imahinasyon ng Japan. Sa pamamagitan ng kaniyang mga alamat, mga dambana at mga pista, patuloy siyang ipinagdiriwang bilang makapangyarihang Diyos na ang pamanay humahalinhan sa paglipas ng panahon.